Ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaki na pinatay ang buong pamilya niya, at nangakong maghihiganti at papatayin ang lahat ng masamang tao, kahit sa maling paraan pa. Nagsimula ang kwento sa isang newscaster na nagbabalita tungkol sa isang pag-atake sa lungsod. Gumagamit ang mga mamamatay tao ng mga matataas na uri ng teknolohiyang armas, at tila sila ay bahagi ng isang napakalakas na teroristang grupo. Habang nagbabalita ang mga newscaster, isang lalaki ang nagpatay ng TV, at puno ng mga larawan ng mga sospek na terorista ang kanyang pader. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Natasha Romanoff, na si Black Widow, na nakaupo sa kanyang computer chair at sinimulan tingnan ang balita tungkol sa Punisher, tila sinusubaybayan niya ito dahil sa ilang mga dahilan. Sa kabilang banda, dumating ang lalaking pinakita sa unang eksena na pinatay ang TV, sa base ng mga terorista, at sinimulan niyang patayin ang bawat isa sa kanila. Patuloy niyang pinagpapapatay ang mga ito hanggang sa ang pinuno ng bandido ay sinimulan ng tumakas, nang biglang, nagkaroon ng malaking pagsabog at laking gulat ng leader, dahil ang taong pumatay sa lahat ng mga tauhan niya ay matagal nang patay. Ngunit nagsimula siyang magpanik nang marinig ang mga yapak na papalapit na sa kanya. Nakita ni Kane ng malinaw ang lalaki, na walang iba kundi si Frank Castle, na kinilala bilang ang Punisher. Sa puntong ito ng kwento, inilarawan si Frank bilang isang kriminal dahil hinuhuli rin siya ni Black Widow. Gayunpaman, nang tanungin ng Punisher si Kane kung saan niya nakuha ang lahat ng mga armas na ito, dahil dito nalaman natin na hindi pala masama si Frank. Habang sinisikap niyang makuha ang sagot nito, hinuli siya ni Black Widow kasama ang eroplano ng Shields. Sinabi ni Black Widow sa kanya na dahil sa kanyang pag-atake, naapektuhan ang buong misyon ng Shields, dahil sinira ni Frank ang base ng mga terorista, dahil doon nais ng Shields na kunin sa kanya si Kane para sa mga impormasyon tungkol sa nagbibigay sa kanya ng armas. Idinagdag pa niya na hindi pa huli ang lahat, dahil kung ibibigay ni Frank si Kane, maaaring ibigay din ng Shields sa kanya ang impormasyon sa taong nasa likod ng lahat ng ito. Gayunpaman, tumutol si Frank at sinabing hindi siya nagtatrabaho para sa Shields, at ang tanging misyon niya lamang ay patayin ang mga nagpapahirap sa mga inosenteng tao. Bagamat pareho silang gustong tugisin ang mga masama, ang kanilang pamamaraan ay sobrang magkaiba, dahil si Black Widow ay ayaw patayin ang mga kriminal, habang si Frank naman ay pinapatay niya, dahil doon nagsimula silang maglaban, lalong uminit ang laban sa bawat palitan nila ng mga suntok. Mabilis na umawat si Fury nang subukan na nilang patayin ang isa't isa. Hiniling ni Fury kay Frank na tumigil muna dahil may sasabihin siya sa kanya, na mahalaga, nang biglang sinugod siya ni Frank at pinabagsak ang isa sa mga tauhan niya. Pagkatapos, sinabihan niya ito na magsalita na dahil may trabaho pa siya na kailangang gawin. Sinabi ni Fury sa kanya na itigil na niya ang pakikialam sa kanilang misyon, dahil lalo lang niyang pinapalala ang sitwasyon. Hindi sumang-ayon si Frank at pinagbantaan niya si Fury na papatayin kung pipigilan pa siya. Si Natasha naman ay simpleng umatake sa kanya gamit ang kanyang espesyal na pampatulog na injection. Binalaan ni Fury si Natasha na si Frank ay maghihiganti sa kanila dahil alam niya kung paano ito mag-isip, ngunit pinagtawanan lang ito ni Natasha, at sinabing gusto niyang kunin si Kane para tanungin, ngunit sinabi ng isa sa mga tauhan ni Fury na nakatakas si Kane, kaya dinala ni Fury si Frank sa pasilidad ng Shields kung saan tinatanong niya ito tungkol sa maaaring lokasyon ni Kane. Alam ni Frank kung saan siya matatagpuan, pero ayaw pa rin niyang makipagtulungan. Sinabi ni Fury kay Frank na si Kane ay nakikipagtulungan sa Leviathan, na ang pinakamasamang kriminal na organisasyon sa mundo, at ninakaw nila ang isa sa teknolohiya ng Shields, at ginagamit ito para sa masamang layunin. Binalaan niya si Frank na bibigyan niya siya ng panghabang buhay na pagkakabilanggo kung hindi niya sasabihin ang lokasyon ni Kane. Sumang-ayon si Frank na tumulong at ipinakita ang lokasyon ni Kane. Gayunpaman, hiniling niya kay Fury na siya na lamang ang pumunta kay Kane dahil gusto niyang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Hindi ito pinansin ni Fury at sinabi na wala siya sa posisyon para makipagnegosasyon. Gayunpaman, pinilit ni Natasha na payagan siyang sumama sa kanila, kaya itinalaga ni Fury si Natasha bilang ang kasama ni Frank, kaya nagsimula na si Natasha at si Frank na pumunta patungo sa isang napabayaang pasilidad ng Shields sa Slornia. Habang sila ay nasa biyahe, humingi si Frank ng karagdagang impormasyon tungkol sa gang ng Leviathan. Sinabi ni Natasha na wala siya gaanong nalalaman,
pero naririnig niya ang mga tsismis na hanggang na ito ay nagsimulang lumakas nang bumagsak ang gobyerno ng Russia. At wala silang ideya kung ano ang gusto nila, at ano ang layunin ng grupo na ito, at ito ang nagiging dahilan sa kanilang pagiging mapanganib. Dumating sila sa napabayaang pasilidad kung saan nakita ni Frank na nandoon pa rin si Kane. Nagpa siya si Natasha na palihim na pumasok, ngunit binaliwala ito ni Frank at nagpatuloy sa pagpasok na parang wala lang. Matagumpay silang nakapasok sa pasilidad, at di nagtagal, napansin ni Natasha ang isang kakaibang bagay. May mga buhay na tao na nakakulong sa mga bote na tila pinag-eeksperimentuhan ng Leviathan ang mga tao na ito, nang kikilos na sila para sirain ang mga bagay na ito, biglang nakita ni Frank si Kane at nagpa siya na huliin ito. Sinubukan ni Natasha na pigilan si Frank, ngunit nagalit si Frank at naglaban sila. Sa maikling panahon, napagtanto ni Natasha na hindi dapat sila maglaban sa gitna ng kanilang misyon, kaya hinayaan niya si Frank na magpatuloy. Hinuli ni Frank si Kane at binantaan siyang sagutin ang tanong niya, kung ano ang ginagawa ng mga tao sa loob ng bote. Nagsimula si Kane na kunin ang kanyang telepono at nakiusap kay Frank na alisin ang kanyang kutsilyo dahil handa siyang sabihin ang lahat ng impormasyon. Nang makita ni Kane si Frank na nagpabaya sa sarili niya, mabilis na inilabas ni Kane ang kanyang telepono at pinaliwanag ng malakas, at mabilis na tumakas. Sa kabilang banda, pinatulog ni Natasha ang isang siyentipiko at sinimulan ang pag-download ng mga sikretong data ng Leviathan tungkol sa misyon nila. Ngunit habang ginagawa niya ito, napansin niya ang isang kalaban na nakatingin sa kanya. Agad niyang sinugod ito at nagsimula silang maglaban, dahil ang taong ito ay maaaring magbigay alam sa mga kasama niya na may ibang nakapasok. Habang nilalabanan niya ito, napansin niya na may kakaiba dito, dahil ang taong ito ay napakalakas, at hindi nagiging epektibo ang kanyang mga suntok. Sa sandaling iyon, binanggit ng lalaki ang pangalan ni Natasha, at sa puntong iyon, ipinakita niya na siya si Eli Haas, ang yumao niyang kasintahan. Nagulat si Natasha, ngunit pagkatapos ay nagalit dahil si Eli Haas ang nagnakaw ng teknolohiya ng shields para sa Leviathan. Ipinaliwanag ni Eli Haas ang kanyang sarili na ginawa lang niya ang tama. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal ni Natasha, kaya pinili niya ang ganitong buhay. Sinabi pa niya na ang mga tao sa mga bote ay mga bioweapon. Sila ay pinainom ng espesyal na serum na gagawin silang pinakamalakas. Dahil sa palagi na lang siyang pinoprotektahan ni Natasha sa bawat misyon nila, sinubukan niyang pag-eksperimentuhan ang kanyang sarili, at ngayon, kaya na niyang lumaban kasama niya. Sa puntong ito, tila nahuhulog na si Natasha sa mga sinasabi ni Eli Haas. Inimbitahan siya ni Eli Haas na sumama sa kanya, at kakausapin niya ang pinuno nila, na pinangalan ng Orion, na kilalang miyembro ng Leviathan. Agad na initlugan ni Natasha si Eli Haas dahil ayaw niyang maging bahagi ng masamang plano ng Leviathan. Sa halip, naroon siya upang pigilan sila. Sa puntong ito, wala nang ibang pagpipilian si Eli Haas kundi labanan siya. Sinimulan niya siyang sakalin ng napakalakas upang patayin siya, ngunit bago pa niya magawa ito, dumating si Frank upang iligtas siya. Pagkatapos sila ay umalis mula sa pasilidad, at sa kanilang paglalakbay, sinubukan ni Natasha na i-hack ang telepono ni Kane, na nakuha ni Frank matapos ang pagtakas ni Kane. Sa kasamaang palad, hindi niya kayang ma-hack ang telepono ni Kane, kaya nagdesisyon silang mag-iba ng direksyon at pumunta sa pasilidad ng Shield sa Istanbul, kung saan pinuntahan nila si Amadeus, isang batang matalinong siyentipiko. Habang nag-uusap si Amadeus at si Natasha, naglaro sila ng verbal mind chess na nagpapakita kung gaano katalino si Amadeus sa pamamagitan ng pag-checkmate sa kanya. Pagkatapos, hiningi ni Natasha kay Amadeus na i-hack ang telepono ni Kane. Sinimulan ni Amadeus ang pagtatrabaho, ngunit biglang nagliwanag ang telepono ni Kane habang ini-inspect niya ang network nito, at tila nagsimula ng kontrolin ng Leviathan si Punisher. Naging baliw si Frank at sinimulan siyang atakihin ni Natasha. Sinabihan niya si Amadeus na pahintuhin ang telepono, at habang sinusubukan niya ito, dumating ang hukbong militar ng Shields upang pigilan si Frank. Gayunpaman, hindi mapigilan si Frank at madaling pinatay ang lahat. Napagtanto ni Amadeus na may bomba ang telepono, kaya nag-isip siya ng plano at tumakbo sa isang sulok, at itinapon ang telepono ni Kane bago ito sumabog. Pagkatapos ng pangyayari, bumalik sa katinoan si Frank at nagulat sa kanyang ginawa. Hinuli siya ng backup group ng Shields. Sa puntong ito,
Sinubukan ni Natasha na pigilan ang pag-aresto kay Frank, ngunit ito'y kusang loob na nagtaas ng kamay para pusasan siya. Pagtapos nun, nakipag-usap si Natasha kay Fury at humiling sa kanya na gawin ang isang bagay para kay Frank. Sinabi ni Fury na dapat ikulong si Frank dahil maaaring maapektuhan siya ng teknolohiya ng kalaban. Sinabi ni Natasha na ang Leviathan ay nagdevelop ng teknolohiyang nagkokontrol ng isip, at sa kanyang pagkabigla, alam na ito ni Fury. Nagalit si Natasha kay Fury dahil hindi niya ibinigay ang buong data tungkol sa misyon. Tinatanong niya ang buong katotohanan at sinabihan si Fury na kung hindi niya sasabihin ang lahat, darating ang isang babae na kontrolado ang isip upang patayin siya. Sinabi ni Fury na kailan lang niya nalaman ang katotohanan. Dagdag pa niya, ninakaw ni Ilayhas ang ilang klasipikadong pananaliksik ng shields, bagaman walang silbi ang pananaliksik na iyon dahil kanselado na ang misyon na iyon, pero palihim pala nilang pinagpatuloy iyon. At nang pineke ni Ilayhas ang kanyang pagkamatay, huminto na ang shields sa pagdududa sa kanilang ginagawa. Dagdag pa niya, kasama sa linakaw na klasipikadong pananaliksik ni Ilayhas ang DNA at dugo ng Avengers. Sa puntong ito ng kwento, naisip ni Natasha ang serum na binanggit ni Ilayhas. Marahil, naglagay na siya ng DNA ng Avengers sa mga tao sa pods, upang gawin silang mga bioweapon. Nang maunawaan ni Natasha ang gulo na ginawa ni Ilayhas, determinado siyang iligtas ang mga inosenteng buhay na pinag-eeksperimentuhan nito. Kaya lumapit siya kay Frank na hanggang ngayon ay nagdaramdam pa rin para sa kanyang nagawa. Sinabi ni Frank na ginawa niya ang kanyang sarili na sandata laban sa kasamaan, ngunit nagresulta ito sa pagkamatay ng mga inosente. Hindi pinansin ni Natasha ang kanyang pagdadalamati at sinabi na pwede siyang magpakamatay kung gusto niya, pero ngayon, kailangan nilang tapusin ang kanilang misyon. Sa sinabi niya, nagsimula ang dalawa sa kanilang paglalakbay upang kumuha ng impormasyon mula sa isang espiya na alam ang lahat tungkol sa underworld. Dumating sila sa Hong Kong at pinuntahan nila si Reg. Tinanong ni Frank si Reg tungkol sa lugar kung saan gaganapin ang auction ng Leviathan para sa isang bioengineered army. Sa simula, nagdalawang isip si Reg na sabihin dahil alam niyang papatayin ng Leviathan ang kanyang pamilya, ngunit nahikayat siya ni Natasha sa pamamagitan ng pagsasabi na kung hindi niya sasabihin sa kanila, papatayin ng Leviathan ang mga inosenteng tao na may pamilya rin. Sa wakas, nagkaroon ng lakas ng loob si Reg at sinabi sa kanila na ang auction ng Leviathan ay mag-uumpisa ng 2:00 ng madaling araw sa Madripoor, ang lugar ng mga kriminal. Nagtungo sina Black Widow at si Punisher sa Madripoor at sinubukang itago ang kanilang presensya nang hindi malalaman ng lahat, ngunit alam ni Ilayhas na sila ay darating, kaya naghanda siya ng isang hukbo ng mga bioweapon na tao upang patayin sila. Sinimulan ni Frank ang pagpatay sa hukbo, nang makita ito ni Natasha, sinubukan ni Natasha na pigilan siya, dahil sa tingin niya ay mga inosenteng tao lamang sila na nadamay sa lahat ng ito dahil kinokontrol sila. Sumang-ayon si Frank sa kanya sa unang pagkakataon, at nagsimula ang dalawa na patulugin lamang ang mga kalaban, dahil dito, na-corner sila ng mga bioweapon, at nang papatayin na sila ng mga bioweapon, dumating si Hawk at sinimulan niyang patayin ang mga bioweapon na parang wala lang. Nakatingin si Ilayhas sa kanila mula sa itaas, at sinimulan niyang ilunsad ang kanyang atake ng pagkukontrol ng isip. Isinara ni na Frank at ni Natasha ang kanilang mga mata, ngunit hindi ito ginawa ni Hawk. Sa puntong ito, nawalan na ng pag-asa si Natasha dahil si Hawk pa ang nakontrol nila, ngunit hindi ito nakontrol. Nakakatawa namang sinabi ni Frank na marahil wala siyang utak kaya hindi siya makokontrol, nang biglang, nakita ni Natasha si Amadeus sa likod ni Hawk. Ibinigay niya sa kanila ang espesyal na goggles na maaaring pigilan ang pagkontrol ng isip. Ginamit ito ni Natasha at ni Frank, at pinagpatuloy ang laban. Hinayaan ni Frank na puntahan ni Natasha si Ilayhas, at nang harapin niya ito, sila'y naglaban ng mano-mano. Matapos ang ilang magandang aksyon, huminto ng panandalian ang kanilang laban nang sabihin ni Natasha na hindi pa ba siya sapat para tumigil siya. Hindi na niya kailangang gawin ang lahat ng ito, at sa puntong ito, inamin ni Ilayhas ang kanyang mga pagkakamali at nagpas siyang lumaban kasama niya. Sinabi niya kay Natasha na may isang switch na maaaring mag-eliminate ng buong hukbo. Gayunpaman, iyon ay nasa poder ni Orion, at kailangan nilang kunin ito kung gusto nilang iligtas ang mundo. Habang nagpaplano sila,
dumating si Iron Man kasama ang kanyang koponan sa auction, na tila inaasar sila dahil nahihirapan na sila sa mga ganito. Sinimulan ng Avengers ang laban sa mga bioweapon, at sa kabilang banda, hinarap ni Natasha at ni Eli-Has si Orion. Nag-umpisa ang isang laban sa pagitan nila, at malinaw na hindi nila kayang talunin si Orion. Sa gitna ng laban, nagtagumpay si Eli-Has na makuha ang Eliminate Switch at immobilize ang buong hukbo, ngunit siya ay napuruhan. Ilang sandali ang nakalipas, dumating si Frank. Hindi niya alam na nagbago na si Eli-Has, at habang siya ay nakatingin sa kanya, nakita ni Eli-Has si Orion na nagtatangka na patayin sila. Kaya't tumalon siya sa harap ni Natasha upang siya ang tumanggap ng lahat ng pinsala. Nakita ito ni Orion at nagsimulang tumawa, ngunit lumapit si Frank sa kanya, sabay sinabi na si Eli-Has ay isang mabuting tao, at ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ni Orion at dapat siyang patayin. Bigla siyang sinaksak ni Frank sa muka at pinatay. Nag-usap si Natasha at si Eli-Has sa huling sandali bago ito mamatay. Agad na, nag-shift ang eksena pagkatapos ng misyon kung saan galit si Fury kay Frank dahil namatay si Eli-Has, at pinatay niya rin si Orion, at ngayon ay hindi na sila makakakuha ng anumang impormasyon tungkol sa susunod na misyon ng Leviathan. Iniutos niya kay Black Widow na arestuhin siya at sinabi na responsibilidad niya na dalhin siya sa bilangguan. Sinimulan ni Natasha ang pagposos kay Frank at binulungan siyang agad na tumakas. Ilang araw ang lumipas, pinakita si Kay na maraming kasamang babae habang si Frank ay gusto siyang patayin, at nang mag-CR na ito.